Nanaginip ang lalaki na buhay pa ang anak niyang babae. Kaya nanakbo siya papuntang sementeryo at naabutang hukay na ang puntod nito. Habang nahihirapang huminga, habang nakahiga sa kama, ay pilit niyang inaalog ang kanyang ulo para lamang maibsan ang epekto ng kanyang napapanaginipan. Isang panaginip na parang totoong nangyayari, kung saan nakita niya ang kanyang anak na si Sofia na nakatayo sa kanyang harapan at napapalibutan ng puting usok, sinasambit ang kanyang pangalan at humihingi ng tulong. Gamit ang nanginginig na kamay ni Joseph, ay agad niyang inabot ang isang picture frame at tinignan ito ng halos 10 minuto. Ito ay kanyang larawan habang inaakap si Sophie, isang memorya na malapit sa kanyang puso. Noong mga panahong kakagraduate pa lamang ni Sofia ng high school. Habang nakatitig sa larawan ay hindi maalis si Joseph ang kanyang paningin sa nawawalang braso ni Sofia, na labis na nagpapadama sa kanya ng sakit. Si Sofia ay pinanganak na may congenital disability o isang disabilidad na dala na nito simula nang siya ay maipanganak. Maliit na bata pa lamang ay kinakailangan ng putulin ng isang braso ni Sofia para rin sa kanyang kaligtasan. Isang alaala ng nakalipas na nagbibigay luha pa rin sa mga mata ni Joseph hanggang sa hindi na siya makatulog pa sa gabi. Alam niyang may dapat siyang gawin, lalo't pakiwari niya'y parang may hindi tama, na para bang may nais sabihin sa kanya ang kanyang anak na idinadaan ito sa kanyang panaginip. Naisipan ni Joseph na bisitahin ang puntod ng kanyang anak kinabukasan. Kaya naman pagsikat ng araw ay agad nang nag-ayo si Joseph at nagmamadaling minaneho ang kanyang kotse papunta ng sementeryo. Nang makarating doon ay binalot ng matinding kaba si Joseph, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad ng mabilis. Ang maputing mukha ni Sofia na nakikita niya sa kanyang panaginip ay dumikit sa kanyang pag-iisip. Ano nga ba ang nais niyang sabihin? O pinaglalaroan lamang ako ng aking pag-iisip? Mga tanong na bumabagabag kay Joseph. Marahan niyang nilakad ang puntod ng kanyang anak, dala ang isang bouquet ng pink na rosas na siyang paborito ni Sofia. Pero sa kanyang paglapit ay nadiskubre ni Joseph na parang may mali. Diyos ko, ano ito? Paanong nangyari ang ganitong bagay? Sinong walang awa ang makakagawa ng ganitong bagay? Pagkagulat na sambit ni Joseph, matapos mabungarang hukay ang puntod ng kanyang anak. Dito ay nakita ni Joseph ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Sino naman kaya ang basta na lamang maghuhukay sa puntod ng anak ko? Si Joseph ay maluha-luha ng lumapit para mas matitigan pa ito. Hanggang sa mapaluhod na lamang siya nang hindi makayanan ang kanyang nasaksihan. Ang kabaong ni Sofia ay bukas na rin, kung saan ang mga kalansay niya ay nananatiling naroroon. Halos mahimatay si Joseph sa nangyari at nabitawan na nga rin niya ang hawak niyang bouquet ng rosas. Maya-maya pa habang naghahanap ng kasagutan, ay napatitig muli si Joseph sa naiwang kalansay ng kaniyang anak, kung saan meron siyang napansing isang bagay. Tinitigan ni Joseph ang anak ng mabuti dahil hindi niya ito basta mapaniwalaan. Iniisip na baka nag-iimahinasyon lamang ang kanyang utak nang mapansin niyang ang kalansay na kamay ng kanyang anak na nakapatong sa dibdib nito ay ang kanyang kanang kamay, ang mismong kamay na nawala sa kanya nung ito'y bata pa lamang. Papaano ito naging posible? Paanong ang kalansay ay may 2 kamay kung ang kamay ni Sofia ay iisa lamang? Dahil sa misteryong nangyari ay nagmadali na agad si Joseph na dumako sa istasyon ng mga pulis. Nagmamadali siya doong pumapasok, humahangos, nakikiusap na makaharap niya at makausap kahit sino man sa kanilang detectives. Officer, tulungan niyo po ako. Sumama po kayo sa akin. Agad naman siyang nilapitan ng isang inspektor. Ang libingan ng aking anak ay hinukay
at may bagay doon na kailangan niyong makita at masuri. Napataas ng kilay naman ang isang inspektor. Umulit na naman ang mga Tomb Raiders. Nasa operasyon na naman sila. Humuhukay sila ng mga puntod para magnakaw ng kung anumang pwede nilang makuha at pagkakitaan. Madalas ang tinatarget nila ay ang mga puntod ng kasal o matandang babae. Humihingi ako ng patawad sa nangyari, pero ginagawa na po namin ang lahat para mahuli ang grupo. Pero hindi po iyon ang punto, pagsisingit na salita ni Joseph. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa para ipakita sa inspektor ang umano'y kinuha niyang larawan. Ang kalansay ng aking anak ay may 2 braso, ang kamay. Imposible po yun dahil iisa lamang ang braso ng aking anak sa buong buhay niya. 5 taon pa lamang siya noong ma-amputate ang kanyang kanang braso. Natigilan naman ang inspektor sa kanyang nadinig. Waring hindi mapaniwalaan ng lahat na gano'n na lamang. Kakaiba nga ito kung gano'n. Isang braso lang kamo? Sigurado ka ba? Diyos ko naman, inspektor, oo naman. Alam ko ang itsura ng anak ko at kung ano-ano ang kulang sa kanya. Anak ko siya. At pinalaki ko ng 25 taon nang ako lang mag-isa. May damdaming pagpapahayag ni Joseph. Si Mr. Brent, ang inspektor, ay sinubukan na lamang pakalmahin ang sitwasyon. Umattend ka ba sa funeral ng iyong anak? Hindi na po. Hindi na po kaya ng dibdib ko. Kaya't hindi na ako nagpunta. Nang mamatay kasi ang kaniyang anak na si Sofia, ay nasa malayong biyahe umano noon si Joseph sakay ng isang bapor. Ang balita ng kanyang pagkawala ay napag-alaman ko na lamang sa aking manugang. Pumanaw si Sofia bunga ng isang car accident. Sinubukan kong magmadali sa pag-uwi pero huli na ang lahat. Ganap nang nailibing si Sofia ng kanyang naging asawa. Si Mr. Brent ay agad naman na nagtanong nang may pag-aalinlangan. Ito bang manugang mo? Sigurado ka ba sa kanya? Opo naman. Siguro, si Dave at ang aking anak ay masayang nagsama. Pero parang may mali na akong nararamdaman. Hindi malaman ni Joseph kung ano ang kanyang iniisip. Sinabi na lamang sa kanya ng inspektor na tatawagan siya sa oras na mahuli na nila ang magnanakaw sa grupo. Wala tayong magagawa sa ngayon kung hindi baliwalain na muna ang mga misteryosong detalye tungkol sa braso na sinasabi mo. Sa tingin ko'y isa lamang itong normal na kaso ng grave robbery. Basta tatawagan po namin kayo kaagad pag nakakuha na kami ng lead. Pangako, pero sa ngayon ay wala talaga tayong magagawa pa. Lumabas si Joseph ng istasyon ng dismayado dahil na rin sa bahagyang pagbabaliwala ng mga pulis sa kaso ng kanyang anak. Alam niyang kung nais niyang malaman agad ang lahat, ay kinakailangan niyang kumilos sa sarili niyang paraan. Hindi hahayaan ni Joseph na iasa sa pulis lahat, gayong wala pa silang ginagawang aksyon sa kaso. Para kasi sa kanila ay isa lamang ordinaryong kaso ang kanyang sinabi. Pero hindi para kay Joseph, dahil ang pinag-uusapan dito ay ang kaniyang anak. Nais talaga niyang malaman kung ano ang nangyari. Sumakay na rin si Joseph sa kanyang kotse at minaneho ito sa 100 patungo sa tahanan ng dating asawa ng kaniyang anak. Pagkarating doon ay agad naman nag-doorbell si Joseph at napagbuksan naman siya ni Dave na nasorpresa namang makita siya. Po? Bakit po? Napabisita po ata kayo. May problema po ba? Nais ko lang sanang makipag-usap sa iyo na may kinalaman sa isang bagay. Tungkol kay Sofia. Bakit hindi mo muna ako papasukin para mas makapag-usap tayo ng maayos? Kapuna-puna naman ang pagkakataranta sa mga mata at kilos ni Dave. Simula pa lamang na siya ay makita. Agad na pinatuloy ni Dave ang ama ng kanyang yumaong asawa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kagagaling ko lang sa puntod ni Sofia at naabutan kong may mga naghukay sa kanyang libingan.
Pahayag ni Joseph habang nakatingin ng seryoso sa mukha ni Dave. Nagpakita naman ng pagkagulat na ekspresyon si Dave. Pwede ka bang magkwento ng may kinalaman sa naging libing ni Sofia? Ano? May naghukay sa libingan niya? Diyos ko, sino naman ang gagawa noon? Nagsagawa ako ng maayos na libing para sa aking asawa. Sino namang walang puso ang maghuhukay sa kanya? Hindi ko maintindihan. Inireport ko na ang lahat ng aking nakita sa inspektor. Iisa lang ang kamay ni Sofia, alam mo yan. Pero ang kalansay na nakabunga doon sa loob ng kabaong ay may 2 kamay. Papaanong naging posible? Hindi ko po alam ang inyong sinasabi. Madadama mo sa bawat pananalita ni Dave ang labis na kaba. Nilinaw ni Joseph na nakita niya ang lahat ng kanyang 2 mata. Kaya't imposibleng siya'y magkamali sa kanyang detalye. Mabilis po ang naging libing, na dinaluhan lamang ng ilang kamag-anak at malalapit naming kaibigan. Hindi naman po kayo nakarating, di ba? Dahil nasa barko kayo ng mga oras na iyon? Hindi ko alam kung paanong naging posible ang nangyari. Maging ako ay wala akong alam. Si Joseph ay hindi kumbinsido, kaya matapos niyang magpakakomportable sa kanyang kinauupuan, ay nagpalingon-lingon siya sa paligid. Dito na napansin agad ni Joseph na maayos na ang bahay, kung saan maraming larawan ng pamilya ang nakadikit sa pader at shelves. Lumalaki na rin ang kanyang apo na si Ava, matapos niya itong makita sa isa sa mga larawan. Oo, 3 taon na siya ngayon. Maya-maya nga po ay susunduin ko na siya sa eskwelahan. Maya-maya pa ay nakakita na naman si Joseph ng isang naka-frame na larawan ng 2 taong bagong kasal. Ito ay larawan ni Dave na kasal sa ibang babae. May pangalawa ka na agad na asawa? Agad kinuha ni Joseph ang larawan na yon para makitang mabuti. Ikaw talaga, ni hindi mo man lang ako inimbitahan sa kasal mo. Opo, naganap po ang kasal sa isang beach ilang buwan nang nakakaraan. Medyo mabilis po ang nangyari kaya kaunti lamang ang aking naimbitahan. Pasensya na po kung hindi ako nakapagsabi. Napagtanto din ni Joseph ang pagkakahawig ng bagong asawa ni Dave sa kanyang anak na si Sofia. Anong nangyari sa hita niya? Isa ba itong prosthetic? At saka, nasan ngayon ang asawa mo? Bakit wala siya dito? Hindi po nakakalakad si Merlin. Tama din po na yan ang kanyang prosthetic leg. Wala po siya dito sa bahay ngayon. Namatay din po siya sa isang aksidente. 2 buwan na po ang nakakaraan. Si Joseph ay nagulat at agad na humingi ng paumanhin. Ano bang nangyari? Naging mahirap po ito sa akin. Namatay siya dahil sa isang aksidente habang naglalakad siya pa uwi. Ang puntod po niya ay nasa sementeryong di kalayuan dito. At kakabisita ko lamang po doon sa kanya kaninang umaga. Sa hindi malamang dahilan ay waring napagkokonek-konekta ni Joseph ang lahat ng detalye at pangyayari. Sige na, magpapaalam na ako, Dave. Magpakalakas ka lang, magkita na lang tayo ulit at sana maabutan ko na ang aking apo. Inakap pa ni Joseph ang dati niyang manugang bago lumisan. 2 asawa parehas may disabilidad at parehas ding namatay sa isang misteryosong aksidente. Ramdam ni Joseph na may mali o sadyang nagiging mapaglaro lamang ang kanyang isip. Nakadama siya ng pagdududa at napagdesisyonan niyang mag-imbestiga pang mabuti. Kinagabihan ay kinakabahang nilakad ni Joseph ang sementeryo. Dala ang isang pala. Alam niya na ang kanyang gagawin ay isang kabaliwan. Pero ito lamang ang naiisip niyang paraan para mahukay ang katotohanan. Hinanap niya ang puntod ng 2 asawa, pero hindi ito matagpuan ni Joseph. Nasaan na yun? Halos na isa-isa ko na ang lahat. Dapat nandito lang yun kung 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. Maya-maya pa, dahil sa pagtataga, ay natagpuan na rin niya ang lapida kung saan nakaukit ang ngalan ni Merlin. Gayon din ang ngalan ni Dave at kanyang pamilya. Mukhang bago pa ang lapida
At ang date na nakalagay dito ay tumutugma sa 2 buwang sinasabi ni Dave. Ito na ang pagkakataon para magsimula si Joseph ng paghuhukay. Iniangat na niya ang kanyang sleeves at agad na bumuelo. Nataon naman tuyo ang lupa at matigas, kaya't hindi naging madali ito para kay Joseph ng mag-isa. Gayunpaman ay hindi naman siya sumuko. Naghukay siya ng naghukay. Kailangan niya rin maging maingat at maging tahimik kung ayaw niyang humantong sa kulungan. Sa loob ng ilang oras ng matyagang paghuhukay, ay natamaan na niya ang kabaong na buong pwersa niyang binuksan gamit ang pala. At gaya nung una, ay nagulat na naman ng husto si Joseph at nasindak. Diyos ko! Ano ba namang klaseng ito? Hindi ito si Marilyn. Kaninong katawan ito? Ang babaeng sa loob ng kabaong ay may 2 binti. Malayong malayo sa babae na nasa larawan na naka-prosthetic leg. Mas lalong binalot ng kalituhan si Joseph. Kung hindi katawan ni Marilyn ang nakalibing, ay iba din ang nakalibing sa puntod ng kanyang anak. Posible kayang nabubuhay pa sila? Naging mapaglaro ang isip ni Joseph. Posible kaya na hindi naman talaga namatay si Sofia sa aksidente? May hindi pa ba siya nagagawa o meron pa ba siyang nakakaligtaan? Nabulabog na lamang ang malalim niyang pag-iisip nang umingay ang papalapit na sirena at malalakas na emergency lights sa di kalayuan. Kinabahan ng sobra si Joseph, hindi malaman ang kanyang gagawin. Nakakalat na kami sa paligid. Huwag kang gagalaw. Pulis kami. Taas ang kamay. Sigaw ng isang pulis na naglabas ng kanyang baril. Agad na bitawan ni Joseph ang pala niyang hawak. Nang mapilitang magtaas ng kamay, nagmamadali siyang mag-isip na pwede niyang maidahilan. Sa wakas ay nahuli ka na namin. Matagal ka na naming pinaghahanap. Sambit ng isang pulis, habang papalapit sila ng papalapit kay Joseph. Kabilang din pala sa mga pulis na yon si Mr. Brent, ang inspektor na nakausap ni Joseph. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang mga pulis ay natigilan nang makita sa loob ng hukay si Joseph. Madumi at puro lupa sa katawan, habang ang magkaparehas na kamay ay nakahawak sa batok. Ang tanging makikita mo lamang sa mga mata ni Joseph ay labis na pagkatakot. Hindi ganun. Mali kayo ng iniisip. May hinahanap lang akong isang bagay, wika ni Joseph sa nanginginig niyang boses, habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya para siya ay pusasan. Agad siyang isinakay ng mga pulis para dalhin sa kanilang istasyon, kung saan pribadong kinausap si Joseph ng isang inspektor. Ini-interrogate si Joseph sa loob ng isang kwarto na may pader at salamin. Tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa sementeryo. Nagnanakaw ka ba sa mga puntod? Tas pumunta ka pa sa amin nung nakaraan para mag-report na para kang isang santo. Hindi po sir. Nandoon po ako para imbestigahan ang nangyari sa anak ko. Yun po ang katotohanan. Si Joseph ay napahinga ng malalim at nagsimula ng ibahagi ang bawat detalye ng kanyang ginawa at nangyari at kung ano man ang kanyang nasa isip. Alam ko pong merong mali. Ramdam ko po. Nung nakita ko yung larawan ng ikalawang asawa ni Dave, ay alam kong meron siyang sikretong tinatago. Ano pong ibig niyong sabihin? At bakit niyo naman kinailangan pang maghukay sa isang libingan? Libingan ng hindi niyo kaano-ano na alam niyong masama at pinagbabawal. Totoo po, hinukay ko yung libingan ni Merlin. Pero hindi siya ang nakalibing doon. Iba ang nakalibing doon at nakita ko yun ng aking 2 mata. Maniwala po kayo sa akin. May disabilidad din si Merlin, gaya ng sa aking anak. Ang aking anak ay walang kanang braso, habang si Merlin naman ay walang isang hita. Pero ang nakalibing sa puntod nila ay parehas na kompleto ang katawan. Alam kong maitinatago si Dave, sir. Tulungan niyo po ako. Susubukan naming tukuyin niyang sinasabi mo. Pero habang hindi pa namin niya napapatunayan, ay mananatili ka dito.
2 araw ang makalipas ng pagkakadetain ay nakausap naman ni Joseph sa interrogation room ang isa pang detective na si Franklin. Sir, 2 araw na din po ang nakakalipas. Pero nagagala kaming sabihin sa inyo na natuklasan na namin ang lahat, wika ni Franklin. Habang nakatitig kay Joseph ng seryoso. Ano po yun? Buhay po ba ang aking anak na si Sofia? Nakita mo ba siya? Pakiusap sabihin niyo po sa akin buhay siya. Si Joseph ay naluluha at desperadong nakikiusap sa detective. Kailangan mong kumalma muna. Patay na ang iyong anak. Halos 1 taon na ang nakakaraan. Pero hindi siya namatay sa araw na sinabi sa'yo. 1 linggo nang patay ang iyong anak bago pa ang araw na yon. Napatakip na lamang ng bibig si Joseph at halos hindi na makapaniwala. Agad na ring tinanong ni Joseph si Franklin kung ano ang tunay na nangyari, kung paanong namatay ang kanyang anak at marami pang iba. Hindi namatay si Sofia sa isang aksidente. Pinatay siya. Nang madinig pa lang yon ay hindi na agad makontrol ni Joseph ang kanyang pag-iyak, bunga ng labis ng emosyon. Sino ang pumatay kay Sofia? Si Dave ba? Sinong walang awa ang gagawa nun sa aking anak? Halos mapasuntok sa pader si Joseph sa galit. Hindi matanggap ang isang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nag-iisang anak na babae. Isang mabait at inosenteng babae si Sofia at hindi nararapat sa ganoong bagay. Kumalma po kayo. Natuklasan na namin ang lahat. Maupo ka lang at makinig, pakiusap. May kailangan kang malaman tungkol kay Dave, kaya huminahon po kayo. Siya mismo ang umamin sa pagpatay sa inyong anak at sa pangalawa niyang naging asawa. Isang kagimbal-gimbal na krimen. Yun lang ang aking masasabi. Hindi ko na lang ididetalya ang imahe dahil maging kami ay hindi iyon nakayanan. Ang mga mata ni Joseph ay napuno ng pagtataka. Paano? Bakit niya naman gagawin yun? Para sa insurance at disability payouts. Hindi po mag-isa si Dave sa krimen na kanyang ginagawa para sa pera. Kasabuhat niya dito ang trabahante sa morgue at ang pathologist. Kaya nagawang mapalitan ng katawan ni Sofia at Merlin sa kanilang pagkakalibig nang walang nakakapansin. Gamit ang katawan ng mga pulubi na kasing katawan at kasing edad ng biktima, ang iyong anak at si Merlin. Pero sir, ba't naman nila gagawin yun? At saka bakit pa nila kailangan palitan ng katawan ng aking anak? Hindi ba't mas paghihinalaan sila ng ganong paraan? Ipinaliwanag naman ni Franklin na si Dave ay isang conman na talagang pinupunteriya ay mga babaeng may disabilidad. Ang biktima nito kadalasan umano ay mga dalagang nangangailangan ng atensyon ng pag-ibig. Inaakit niya ito sa kanyang pag-aalaga at pagmamahal hanggang sa makuha niya ang kanilang kalooban at puso at mauwi sila sa pagpapakasal. At pag maayos na ang lahat ay papatayin na niya sila para pakinabangan ang benefits at insurance na pwede niyang makuha. Si Joseph ay naiyak na lamang ng husto sa kanyang kinauupuan. Nagtatanong kung bakit nangyari yon sa kanyang anak at kung bakit wala agad nakapansin ito. Napagtanto na lamang niya gaya na rin ang sinabi ni Dave na sadyang minamadali nila ang lahat. Kung kailan hindi madadaluhan ng mga kamag-anak o malalapit na tao ang libing. Kung paanong nagagawa nilang malinis ang lahat mula sa umpisa. Nalaman na rin ni Joseph kung saan talaga nakalibing ang kanyang anak. At nagpapasalamat na rin ang mga otoridad na nahuli na rin nila si Dave nang hindi na ito magkaroon pa ng susunod na biktima. Si Dave at ang kanyang mga kasabuat ay malalagay sa maraming taon ng pagkakakulong sa kasong murder, conspiracy, at financial fraud. Ganap na ring napakawalan si Joseph at agad pinaglaanan ng bouquet na pink na rosas ang kaniyang anak.